Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So meron tayong customer Lexus LX570 model 2008. So ang trouble code nga pala nito secondary air injection. So ito po yun. Ito po yun siya. Ito po yung sensor niya. So may solenoid din to sa loob. So open close din ang trabaho nito. Open close. So ito pong lumabas sa code. So may dalawang pump yan dito. Itong socket na to, yung sa mismong air pump mismo. So okay po ito, dinerikan ko ito. Dalawang pump po yan, bang 1 bang 2. So dalawa po din ang sensor niya. Meron din doon sa bang 1. So dito bang 2. So bang 2 kasi yung trouble code. So ito po yun, bang 2. Yan po mga ka-auto. So mayroon naman pong supply, wala naman problema. So ito nga pala yung pinaka module niya, bank 1 at saka sa bank 2. Ito yung pinaka module niya. So ito po yung pinaka sensor niya. So low power, check engine. So ito ang lumabas sa trouble code. So anoin natin, i-check muna natin kung gagana pa ang nito, solenoid sa loob. Kung tutunog pa ba siya ng tak, open close. So pag gumana pa siya, so linisan lang natin ito. Kasi meron ako nito, nilinisan ko lang. So naging okay na siya. Kasi yung carbon kasi dito papasok dun sa loob, kaya nag-i-stuck siya. So tignan nyo naman dito yung niya. So carbon po yan, makapal na po ang carbon dyan. So malamang din dito na rin ang carbon dito sa loob, makapal na, kaya nai-stuck na siya. So yan po mga ka-auto. So i-testing muna natin tong ito auto. So i-check po natin to. So 5 pin po ito siya. So ito ang number 1, ground po ito, ground. At saka itong number 5 positive po yan. So subukan natin kung pa ba, tutunog pa ba yung solenoid nito, kung gagalaw pa ba. Hindi gagalaw siya, hindi siya gagalaw, subukan natin siyang linisan kasi nai-stuck siguro siya, nai-stuck na siya. So subukan natin, sabit natin. Nag-i-spark siya, ibig sabihin okay pa ang coil nito sa loob. So linisan lang natin, linisan lang natin to mga ka-auto. So ito lang baklasin natin, ito baklasin natin to. Pwede rin naman pwede rin naman hindi na baklasin, isprayan mo na lang dito sa loob. Pwede rin dito na lang, pwede dito na lang. Pero kung gusto mong malinis na malinis, pwede ito talaga baklasin. So yan po mga ka-auto. Mga ka-auto, so grabing dumi po. So inisprayan ko na po ng isidil ko to. So sobrang carbon, grabe So linisan lang muna natin to hanggang loob. Ipasok natin yung na to, ipasok natin, isprayan natin. So assembly po ito mga ka-auto, hindi po ito na babaklas, assembly na po ito. So yan po mga ka-auto. So linisan pa natin hanggang pumasok sa loob yung natin, hanggang pumasok sa loob ang in-spray natin. So para matanggal yung mga doon, mga carbon. Mga ka-auto, so tinanggal ko muna yung dito sa taas. So para matignan natin tong na to, itong anong tawag dito, yung valve niya, kung nagbubukas ba siya. So nakakabit na po. So tignan natin. Yun gumagalaw So yan po mga ka-auto. So nag-open close na po siya. Ayun yan yan lumalaki na yung buka ayun. So linisan pa natin ng konti para hindi magsisi yung customer nito. So kasi wala din pira ang customer nito. So tsaga lang muna nitong linis-linis. Yan po mga ka-auto. So linisan pa natin. So mga ka-auto, so naikabit ko na po mga ka-auto. Kabit ko na po yung air injection pump niya, air injection valve. So nakabit ko na po. Ngayon kukuha na tayo ng scanner. Kuha na tayo ng scanner.
Wala tayo ng scanner kasi i-scan na natin siya at papaanda rin kung anong kahimtang, kung okay na ba siya. So sana ayos na kasi nilinis lang natin yun. So gumagana na siya nung nalinisan kasi stock up siya. So yun, naipasok rin. Scan muna natin. Tuesday, 20th September. Sino kayang gumamit ito? Hindi man lang in-exit. Lexus. Automatic selection. Read. $570. Others 1008. Reader Cruise. Yes. Diagnosis, control unit, engine, okay, trouble codes, i-delete lang natin. So may iba pa problema talaga. Yung sensor talaga mismo yung problema, ayaw mawala. So may problema talaga doon sa sa air injection valve. So gumagana naman yung niya, yung valve niya, nag-open close siya. So may circuit doon sa sa loob na sira siya. So 5 pin kasi yon. So yun pa rin talaga, pressure sensor circuit open, bank to. So yan po mga ka-auto. So baklas ulit tayo, papalitan na natin ng bago. So yan po mga ka-auto, palit tayo, baklas tayo ulit ng intake manifold kasi nabiblink pa rin yung purlo niya. So ganun pa rin yung niya. So may problema na talaga sa loob, sa air injection valve. Kahit gumagana yung niya, kahit nag-open close siya, so sa loob pala sira na. So yan pa mga ka-auto, baklas tayo ulit. So nabaklas ko na intake manifold mga ka-auto. So kailangan baklasin ko yung socket kasi meron akong spare dito. Bangto din to siya, bangto. Meron akong spare dito, so subukan natin to kasi okay yung nito, solenoid niya, gumagana yung solenoid. So tignan natin. So 5 pin din ito, parehong pareho. So isaksak lang natin yung socket. So huli ko nang naisip, dapat pala, mga ni-socket ko lang pala yung muna ilagay lahat. So kung mawala ba yung trouble code, so dapat ganon muna yung ginawa ko bago ko nilagay yung intake manifold. So naging doble yung trabaho natin, pero ayos lang kasi charge to experience. So ganun po mga ka-auto. So babaklasin ko lang yung socket doon. So ilalagay ko lang to siya. So hindi ko na ikakabit to, socket lang. Saka yung mga tinanggal ko dito, mga sensor, so ibabalik ko yun. Yung sensor lang nakakabit siya lahat. So yan po. So yan natin. Saan ba magandang video? Saan magandang video? Saan? Dito.
tayong tagahawak. Wala tayong tagahawak. Wala tayong tagahawak. Yan. Huwag kang matutumba. Huwag kang matutumba. Bakit kayo konti? Kailangan natin higaan. Naka-Superman na tayo. Superman. So yun mga ka-auto. So sakit lang yung nilagay ko, sakit. Sakit lang nilagay ko. So yung mga sensor sa nandito sa intake manifold, so tatanggalin natin to. Yung dalawa. Tatanggalin natin yan. Tignan natin kung hindi na ba iilaw yung porlo at saka check engine doon. Tatanggalin lang natin. Baklas ko na mga ka-auto, so ikakabit natin. Kakabit natin to dito. So lagay lang natin yung cellphone. Saan natin ilagay? So dito. Hindi na kaya dito. Hindi na kaya dito. Oy, tabon. Hindi matutumba. Yan, pwede na yan. So, naikabit na natin yung dalawang sensor. So, naikabit na natin. So, yung map sensor na lang. So, map sensor. Yung map sensor. So, kakabit natin yung map sensor. Tapos, kung nakabit na natin, i-scan natin kung mawawala na yung ilaw. Mawawala yung ilaw. So, scan natin. Kunin muna natin yung scanner kasi sinauli natin. Ay, boss! Shout out, boss! Shout out! Shout out sa mga viewers dyan. How are you? How are you, my friend? So, yan pa si boss. So, dalawa lang kami dito gumagawa. Yung isa, yung isa. Decoration lang, decoration. Isa, tatlo kami dito eh. I-scan natin. Saksak natin yung scanner. I-on natin. So nagbi-blink pa rin sa mga ka-auto. Meron pa kaya wiring na yata ang problema nito. I-scan lang natin kung ma-delete ba siya.
So nawala siya. Nawala mga ka-auto oh. So asas na talaga. Asas yung ano na talaga, yung air injection valve. Nawala na oh. So kasi pag pag delete mo na hindi nawala yung trouble code at umiilaw pa rin, ibig sabihin may problema talaga. So ibig sabihin nito nawala na yung nagbi-blink na nagpa-flash na purlo. Na yung nagpa-flash na purlo kasama yung traction. So ibig sabihin okay yung natin, yung air injection valve natin, yung spare ko. So okay yun, sinawala siya. So ngayon ang gagawin natin, ibabalik natin yung sakit dun sa kanya talagang air injection valve. So ipalit na natin, ipagpalit. So i-off muna natin. Ngayon ilipat natin yung sakit dun talaga sa kanya kung iilaw ulit yung purlo pati yung traction. So ibabalik natin. So ito naikabit na natin yung sa kanya. So, iyon natin yung susi, iyon natin para malaman natin mga ka-auto. So iyon natin, i-blink pa siya. Ayun. Ayun. So nag-blink siya. So problema talaga yung air injection valve niya. May problema talaga yung air injection valve niya pag saksak pa lang eh. So basahin natin dito, tapos i-delete natin. Mawawala ba siya? Nawala siya dito, pero ayun, blink pa rin. So ibig sabihin confirm na. So confirm na mga ka-auto. So ayun, so palit tayo ng bagong palit tayo ng bagong air injection valve. So sabihin natin customer. So ayun po mga ka-auto. Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So dito na po yung parts, dumating na. So assembly. Kasi hindi siya pwedeng hiwalay. So assembly siya. Hindi siya mabibili sa parts na tindahan na isa lang. So dalawa talaga siya. So may kamahalan to. So dumating na dalawa. So yan po mga ka-auto. So ikakabit na po natin. Kakabit na po natin to. So mga ka-auto, so naikabit ng bago. Naikabit na po natin. So dito mahirap talaga magbaklas dito kasi masikip siya dito sa kabila. May dalawang bolt dyan kabilaan. So mahirap kasi masikip. So naikabit na po natin yung bago. So ikakabit na po natin lahat. So ikakabit natin yung pipe dito. So yan na lang ang kulang, pipe, intake manifold. So yun na lang. Okay. So mga ka-auto, so naikabit ko na po lahat. Ngayon i-scan na po natin. Kabit na po lahat. Kailangan muna nating i-delete yung trouble code nito bago natin pandarin. Lexus. So
nagbi-blink pa po yan mga ka-auto. So kailangan lang natin i-delete yung trouble code. Nagbi-blink yung for low. So i-clear lang natin. Screenshot muna natin para may record tayo. Clear. Ayun. So nawala na siya. So pandarin na po natin mga ka-auto. Yun oh. So wala na po siyang ilaw. So okay na po ito mga ka-auto. So wala na po siyang ilaw, hindi na bumalik. So scan natin ulit. So wala na. So okay na po ito mga ka-auto. Thank you for watching.